Welcome po sa aking channel. Ngayong araw na to, let's learn Blender's Snapping Tool. Ang snapping tool ay ginagamit para mas madali nating mai-align ang ating object sa iba pang element. Pwede nating i-on or off sa ating 3D viewport header. Click lang natin ang magnet icon. So, naka-on na siya and pwede natin siyang i-off. Or press natin ang Shift Tab sa ating keyboard. Pwede na natin siyang i-activate and deactivate. Sa tabi ng ating snap icon or ang ating magnet icon, nandito ang snap to, which determines ang target kung saan natin i-snap ang ating object. Increment. Ito ang pag-i-snap ng ating object sa ating grid. Mas visible siya pag nasa orthographic view tayo. Punta tayo sa front view. Move natin ang ating cube. Mapapansin natin na i-move natin siya per increment or nag-i-snap siya sa ating grid line. Ang snapping ng grid line ay depende sa size ng ating grid. Pwede tayong pumunta sa Scene Properties, sa Unit. Pwede natin siyang lakihan. Ang movement niya or snapping niya, mas malaki ang mga gap. Kahit wala tayong pinipiling axis, nag-i-snap pa rin siya sa ating grid lines. Ang snapping tool ay gumagana rin sa edit mode. Punta tayo sa edit mode. Select natin ang ating object. Then move natin siya. Nag-i-snap pa rin siya sa ating grid line. Hindi lamang ang move tool ang gumagamit ng snapping. Pwede rin natin itong gamitin sa scaling and rotation. So, punta tayo sa Snap to. Click natin or activate natin ang rotate and scale. Then, rotate natin ang ating cube. Ang rotation niya ngayon is nag-i-snap sa ating grid lines. Ganon din ang scaling. Vertex. Ito ang pag-i-snap ng ating object sa pinakamalapit na vertex sa ating cursor. Select natin ang ating vertex. Snap natin ang ating cylinder sa ating cube. So, automatic siya nag-i-snap sa vertex ng ating cube. Merong iba't ibang klase ng snap width ang ating vertex. Ang default niya is ang closest. So, yun yung pinakamalapit na vertex sa ating cursor. Ang sumunod naman ay ang center. Grab natin ang ating cylinder at snap natin siya sa ating cube. Automatic na ang center ng ating object ang nag-i-snap sa ating vertex. Ang sumunod naman ay median. Median point or origin point. Since nasa center ng ating cylinder ang ating median point, sa center pa rin siya nag-i-snap. Subukan nating i-snap ang ating cone. Automatic na nag-i-snap ang ating origin point sa ating vertex. At ang huli ay ang active. Ginagamit ito pag meron tayong multiple objects na selected. Select natin yung objects natin. Ang ating active object is yung cone. Grab natin siya sa ating cube. Automatic siyang nag-i-snap sa vertex ng ating cube.
At ang dalawang object natin na selected ay nag-follow lang sa direction kung saan natin siya ini-snap. Edge. Ito ang pag-i-snap ng ating object sa pinakamalapit na edge sa ating cursor. Ang mga option ng snapping to edge ay similar din sa snapping to vertex. Tulad din ng vertex, hindi lamang move ang naapektuhan ng ating snapping to edge. Pwede rin ang rotate and scaling. Try nating i-snap sa edge ang ating cube sa isa pa nating cube. So, nag-i-snap siya. Try nating i-rotate. Kung mapapansin nyo, ang edge ng another cube natin ay pwede natin gawing guide sa rotation ng ating object. Ganon din ang scaling. Face project. Ito ang pag-i-snap ng ating object sa face ng ibang element. Select natin ang face project. Then select natin ang ating cylinder. Grab natin siya sa ating cube. Nag-i-snap siya sa face ng ating cube. Ang snap with settings niya ay similar sa vertex and edge. Grab natin siya. Naka-snap na ang center ng ating cylinder sa face ng ating cube. Mapapansin natin na hindi siya nagro-rotate sa rotation ng face ng ating cube. Punta tayo sa snapping, ang align rotation to target. Grab natin ang ating cylinder, snap natin siya sa face ng ating cube. Ngayon, nag-a-align na siya sa rotation ng face kung saan natin siya ini-snap. Try naman natin siyang i-snap sa ating sphere. So, sumusunod siya sa shape ng ating sphere. Subukan naman natin mag-snap ng plane sa edit mode sa ating sphere. Grab natin ang ating plane. Nag-snap siya sa surface ng ating sphere. Punta tayo sa snapping, project individual elements. Grab natin ang ating plane and snap natin siya sa ating sphere. Mapapansin natin na hindi lang ang origin point niya ang sumunod sa orientation or nag-align sa rotation ng face ng ating sphere. Face nearest. Ito ang pag-i-snap ng ating objects sa face ng ibang element tulad ng face project mode. Ang pagkakaiba nila, sa face nearest, posible na nating mai-snap ang object sa other side ng ating element or sa opposite side ng ating object na hindi kita sa ating camera view. Select natin ang face nearest. Grab natin ang ating cube. Nai-snap natin siya sa other side ng ating sphere. Ang isa pa nilang pagkakaiba ay nai-snap lang natin ang face nearest sa boundary ng ating target object. Grab natin ang ating cube. Kung mapapansin natin, sa boundary lang siya ng sphere, pwedeng i-snap or sa other side. Hindi natin siya mailagay sa harapan. Kung gusto natin siya mailagay sa harapan, ang piliin natin is face project. Grab natin ang ating cube. So, nai-snap na natin siya sa area ng sphere na naka-align sa ating camera view. Pag outside the camera view, select natin ang ating face nearest. Grab ulit natin ang ating cube.
sa boundary ng ating target object at sa other side. Volume. Ito ang pag-i-snap na ating selection sa gitna ng ating target object. Select natin ang volume. Grab natin ang ating icosphere. So, nag-i-snap siya inside ng ating target object. Punta tayo sa extreme mode. Makikita natin na nasa loob na siya ng ating sphere. Insert tayo ng cube. Grab natin sa X. Insert ulit tayo ng another cube. Scale natin siya. Grab natin siya sa... Nawawala yung snap niya once na lumabas tayo sa area ng target object natin. Edge center. Ito ang pag-i-snap na ating selection sa gitna ng target edge na malapit sa ating mouse cursor. Select natin ang edge center. Grab natin ang ating cube. Nag-i-snap siya sa center ng edge ng ating target object. Ang snap with option niya ay similar pa rin sa vertex at edge. Select natin yung align orientation to target. Grab natin ang ating cylinder. Nag-a-align siya sa rotation ng selected or target edge natin. Edge perpendicular. Ito ang pag-i-snap ng ating selection sa specific point sa ating edge na perpendicular sa original location ng ating object na nire-represent ng white cross. Select natin yung edge perpendicular. Grab natin ang ating cube. Automatic siyang nag-i-snap sa edge na perpendicular sa original location ng ating selection. Hindi sa lahat ng edge nag-i-snap ang ating cube. Yan po ang basic snapping tool. Sa susunod pong video, samahan ninyo po ako pag-aralan ang proportional editing. Maraming salamat po!